para may iba naman, ikaw mag-introduce. What? Ano sasabihin ko? Yeah, welcome sa Midnight Crisis. Ako si Aldous, ito si Sign, and yun. Yun lang, ikaw lang mag-intro. Sige. Holy Gagi. Bigla ka ng stage fright. Nag-perform ka sa pinakamalaking stage sa buong Pilipinas. We have to keep that in. Pailagay natin yun. Bago mag-intro, yung proper intro. That was beautiful. Okay. Hello! Ay, ang last ng boss ko. Hello! Hi, everybody. I'm Aldous. And kasama ko si Sign, XYNN, hindi SIGN. Yeah, I know the intro, baby. Yeah. Actually, it's, sobrang catchy nung intro mo na yun. Kasi sobrang, sobrang ikaw. Like, nagiging line siya specifically sa'yo. Well, syempre, kasi pangalan mo yun. Yeah. Nakuha sa short film dun sa ginawang short film. Right. Like, kasi actually, like, parang yun yung line ng character ko na like, in-explain niya sa documentary na yung spelling ng pangalan niya. Tapos I guess naging natural lang nung first episode namin yun ni Javez. Parang ni-reference ko yung sa script, tapos nag-stick na lang siya. Wala lang, lore lang. Pero sobrang good stuff. Kasi sobrang niyo pa, realistic na yun yung madalas na magiging interpretation ng tao or magiging spelling nila sa sa pangalan mo. Yeah. Na SIGN yung magiging nila. Wait lang, Starbucks. Do you go to Starbucks or kahit anything na nangihingi ng pangalan? Yeah. Ano yung ginagawa mo kapag Ano ba nangyari? Kasi ngayon ko lang naisip na Sign? Sign. Anong sinasabi? Sign? Sean, ang nagiging spelling. What? Yung S-E-A-N, Sean. Sean, Sin, X-I-N-N. Yun, mga ganun. Ay, what? Sin? X-I, Sin, yeah. Or X-I-N-E. Sign, shine. Parang ganun, yeah. Wow. X-I-N-E, yeah, mga ganun. The mental gymnastics. Lore ulit. Sobrang init-hito, guys. So, kaya nagkaano na ako. Sponsor joke. May Fanta. Fanta, I think ito yung Royal ng US. Yes, Royal. Yeah, actually, so, borderline na ako kasi kahit yung color scheme, kahit yung font, halos. Yeah. Pero mas nauna yung Fanta, di ba? Sa Yun, hindi ko sure. Yeah, I think yung Royal is bago-bago lang in the grand scheme of things, kumbaga. Feeling ko kasabayan ng Big Boys ang Fanta eh. Kaya, Big Boys? Ano yung Big Boys? Like Big Boys, Pepsi Coke. Yung mga Big Boys. Akala ko may Big Boy na soft drink. We should probably make that. Anyway, kaya wala ako sa wisyo masyado kasi nararamdaman ko ni init ng Pinas na hindi ko naramdaman since pumunta ako dito. So, alam mo yung pawis na like, basta yung ambience ng mundo dito, yung area. Like, yung parang may general init lang, kumbaga. Na medyo pawis. Yun, pinagpapawisan yung kilikili mo kahit nakaupo ka lang. Parang gano'n like, So, I think dyan kasi maulan sa Pinas ngayon, alam. Yes, very. Yeah, maulan. So, bumaliktad ngayon. So, sobrang lakas ng ulan dito to the point na, especially dito sa amin, ewan ko kung bakit. Kasi nasa Bulacan ako, wala na. Na-splock ko na yung location ko. Nasa Bulacan ako. Tapos dito sa part na to specifically, ang lalapit ng kidlat. Tapos nakakatakot kasi syempre malapit sa inyo. Malapit yung kidlat, malakas yung kulog, ganyan. Tapos parang yung meme na sobrang lakas ng jeep na parang tatalbog ka, parang ganun kalakas yung kulog. Tapos my gosh. Parang nakaka-bother siya minsan. Pero it's been years na nakatira kami dito. Kaya alam mo yun, naging normal thing na lang siya. Tapos ayun. Pero doon sa ulan naman, like, ano siya, like, may bagyo ba sa Pinas ngayon? Or ano na talaga, rainy weather lang right now dyan? Wait lang, June ngayon. Anong month ba madalas nagsa-start ang tag-ulan sa Pilipinas? June ata. Kasi tapos na ang summer. So, rainy season na basically? Para magsa-start na ganon. So, ayun, it's going to be, rainy dito sa Pinas. Tapos wala na. Tagbaha na ulit.
Yun nga, yun. Mga listeners namin sa Pilipinas, mag-ingat kayo sa dengue. Dengue season na ulit. Oh, yeah. And bring your umbrella. By the way, gusto ko lang mag-grant onte. Oh, speaking of umbrella, ang annoying dito kasi hindi normal yung umbrella, okay? Hindi normal yung, kasi di ba, ang init. Sobrang init talaga. So, syempre tayo, payong. Pero dito, tititigan ka pa, nagpapayong ka. Kasi hindi siya, Wait, payong hindi sa siya init? the norm. Yeah, payong sa init kasi yung payong dito is for rainy weather lang. So, usually kapag pag mainit, nag-shade or yung hat na yung Fedora? Yung hat na like parang may butas sa gitna. Like basically kino-cover lang niya yung... yung visor? Yeah, parang visor basically. Yeah, parang ganun. Yun yung parang mga lang. Yung mga parang pampaiwas mo sa init. Pero pag magpapayong ka, ikaw yung weirdo. Wait lang, Sign. 2 beses na ako nagkaroon ng urge na magsabi ng something na ikaka-cancel. Pero parang ayoko. You know kasi... at least for one episode, let's try to... Let's try to keep it tame. Pero doon lang ako very, very annoyed kasi nakakahiya magpayong. May social pressure na hiwag. Hindi naman pressure, parang may na-frown upon, basically. Kahit na like parang tama naman. You know? Ang init eh! Basta ang init talaga. Kahapon nung naglumabas kami, grabe, as in... Pero, Sign, explain mo nga ng konti pa. Kasi sinabi mo na magkaiba yung init dito sa Pilipinas kumpara dyan sa US. Yeah. Yun ang napansin ko here nung umiinit na. Like parang, yung init kasi sa atin, init na malagkit. Init na malagkit. So, parang humid, gano'n? Parang may... Yeah, parang gano'n. So, let's say, kasi parang, wow, parang tagal ko na dito. Wala pa naman ako isang taon. Pero kasi, niisip ko, ano ba yung feeling na sumasakay doon jeep? Kunyari, papasok na, tapos tanghali, di ba? Mainit, maraming tao, masikip. So, yung init kasi dyan sa Pinas is parang may lamig pa. Kasi may pawis. Di ko ma-explain ko ano eh. Basta mainit siya pero at the same time may parang lamig. Hindi lang siya init, if that makes sense. Kasi pinagpapawisan ka eh. Malagkit yung pawis. Kaya pag galing kunyari, biyahe, tapos pupunta ka na sa office so, o malamig. Parang, malagkit. Di ba? May kabaligtaran ng word na to? Ng humid? So parang yung init dito, humid pa rin. Kumbaga, I think kasi, hindi ko alam, hindi po ako, communication major po ako. Hindi Source, po. we made it the fuck up. Okay? Lahat ng sasabihin namin from here on out, we made it the fuck up. Hindi po kami reliable source ng information. Ano lang pero, po ito, parang iniisip lang. Pero ano naisip ko kasi, yung hangin, iba kasi yung like humid na air. Pati may kabaligtaran yung humid na word eh. Parang, arid? Tama ba? Parang, yun din yung parang pumapasok sa isip ko na parang, it's not just yung init, but more of yung hangin din na parang hindi siya nakakatulong na hindi presko yung hangin. Yes. Parang ganon? Yeah, hindi presko. Kasi dito sa, pag mainit, diba? Tama ka? Yeah, naisip ko kung mainit, lalakad ka, tapos humangin, like, oh, thank you. Gumaganon tayo, diba? Thank you. Dito sa Pilipinas, yes. Yung init, hindi, like, lalo lang lalala. Lalo lang parang, parang heat wave. Yun yung word na naisip ko, parang, parang ganon. Nasa kabilang side ka ng exhaust fan. Parang yung Terminator, yung GIF, parang pag yung kahapon yung uminit, gawin yun nasa fence. Like, tapos maubos yung skin, tapos malalabas basta ang annoying. To the point na pati yung mga Americans here, napupoint out nila na mainit. Kasi kahapon, nagpagupit yung relative ko, sumama ako syempre. Kasi ang init dito sa house, so at least sa salon, may aircon. Lahat ng pumapasok na customer, pagpasok nila, as in, syempre, tayo mga Pinoy, tayo, pasok. Pagupit po ako. Yun lang, di ba? Pero dito, ang daldal nila. Yun lang papansin ko sa mga American people. Ang daldal. Medyo cute kasi, may mga conversation ako na rin habang nakaupo lang. Pagpasok ng customer, oh man, the heat. Gawin siya. Tapos, man, what is up with the heat? Like, every customer, ganun yung natawa lang ako na, ang cute lang. Kasi like, parang nagko-comment sila sa labas, magkukwentuhan na bit. Pero ang tagal nila kasi syempre. Magkukwentuhan mo na before nila sabi, oh yeah, I'm gonna do my haircut. Parang mga 2 to 3 minutes mo, may preamble mo na. Parang nakita na ako kasi every customer ganun yung ginawa. Parang, okay, ganito pala dito. I mean, actually, madaldal lang. Yun na-appreciate ko here kasi like... actually, I would appreciate that as well. And ito pala, yung pagtapos siya magpakupit, yung relative ko, pumunta kami sa Target.
Meron, syempre, bagong gupit siya. Ang cute kasi may bumati sa, oh, I love your hair, sabi ni isang stranger. Habang nasa linya kami. So, look at that. Sabi ko like, oh, bagong gupit ka lang. Ang cute kasi like, wala lang. Very social talaga yung kapag ginawa mo yun sa Pilipinas, titignan ko ano yes, kailangan like, mo. Titignan natin ulo pa. Like parang, bakit mo kinausap? Like mag-ano muna, bago tayo mag-register, oh, kinompliment ako. Ba't ako kinausap? May kailangan ba? Magnanakaw ba to? Yung bako nasa harap ko, di ba? Kinakalculate mo, may nangyayari ba right now? Sa isip, diba? Magnanakaw. Diba? Exactly, right? Kasi may nangyayari ba right now? Meron bang scam? Meron bang kukuha sa wallet? Alam mo, like... Modus. Yeah, exactly, modus. May blind spot. Akin, ganun ako. Pag wikita ako, so may blind spot ba ako? Yung wallet ko nandito pa, diba? Nag-phone ko, hawak ko pa. Ewan ko, weird. Yun yung unang ko, Nagtithank you ka, pero kinakap-kap mo yung wallet. Yeah. Kaya minsan, pag uma-approach ako, may tatanungan ako, like, malayo ako, tsaka yung dalawang kamay ko, pinapakita ko, hey, hello po, nakagano. Kasi ayoko, like, baka feel nila Pero personal ko ni pag magtatatanong ako na, excuse me po, alam niyo po ba kung nasa yung dalawang kamay ko nasa harap ko talaga para Anyway, yun lang. Yun lang. Like, basically lang init dito. Parang ganun. Basically mainit dito, ang annoying. Alright, so, naingit ako sa inyo ngayon kasi umuulan. Kasi hindi dito umuulan. Actually, if you're an indoor person or madalas kang nasa loob din talaga ng bahay, sobrang saya kapag umuulan eh. Pero kapag outdoor person ka tas naulan, kumbaga, it's not the best scenario or best circumstance to be in. Lalo na kapag kawawa yung mga nagko-commute, by the way. Kasi tuwing tag-ulan, tapos tuwing rush hour, oh man, wala na. Yun ang hindi ko lang ako namimiss. Hindi ko mas magpapasok, sumulan. As in, umuulan. Yeah. Siyempre, tapos bago kang... Like raining cats and dogs. Yung usual term, cats and dogs. Yeah, parang pagsasakay ng jeep, like, fuck, basa yung upuan. Kasi, alam mo na yung lore, alam mo yung nangyari, like, na-late isara nung jeepney driver yung pagsara yung trapal, yes. Or wala siyang trapal. So, parang, okay, fuck me. Meron ako sasabihin din pala. Speaking of trapal, wait lang, iyaano ko lang. Speaking of trapal, maganda siyang segue din sa pag-uusapan pala natin. Go for it. Wait lang, anong araw ngayon as the time of recording? Basta nung Sunday, I think. Bumili ako ng cake para sa dad ko. Kasi hindi kami birthday niya? Hindi kami nakapag-celebrate ng Father's Day. Kasi ang dami namin ginagawa the week before. Kasi nga, wish magiging topic, yeah. Ayun. Bumili ako. Tapos, by the time na nakabili na ako ng cake, it's a whole tricycle ride from here. Tapos, sobrang mahal ng tricycle, by the way. Tricycle. Magkano na? Magkano na tricycle ngayon? Like, gusto ko tarangin, magkano na sa Pinas? Sobrang, dito kasi sa... 50. Sa inyo, sige sa inyo. Baka iba-iba kasi. Regional yata ang tricycle. 50 is an understatement. No. Taxi? Anong taxi na yung... Magkano na ang tricycle? Wait lang. On average, I think, around 20 to 30 kapag nasa loob nung parang vicinities nung tricycle. Yeah. Yung 20 nga dati, special na tawag dun, di ba? Special, yes. Pero yun yung normal rate ngayon. Damn. I think meron pa rin naman yung parang carpool na tricycle pool na maliit lang yung bayad, around 10 or something. Tama. Kapag meron kang kasama na hindi mo kakilala. Pwede ka maghintay or alis na tayo. So usually, yung papunta school. Tama. Yun yung strategy. Like, ayoko nga, maghintay ako. Tapos naman, yung special, yun yung 20, 30, ganyan. Okay. 25 kasi or 30, tapos 25 kapag merong discount. Dito sa amin, ganun din. 20 kapag nasa loob ng subdivision ba tawag dito? Kapag merong arc maybe subdivision. Yun. Kapag around the subdivision, 20. Pero, kapag lumabas ka ng gate, tapos, gano'n siya katagal kapag nilakad ko? Kasi nilakad ko na papunta doon eh. Ayoko lang lakaran kasi nagmamadali ako, I think. Yeah. Kasi umalis yung parents ko, surprise, medyo time crunch. Kapag nilakad ko siya 30-40 minutes.
So, Damn! kapag tricycle ride siya, mga 5-10 minutes, mga ganon. So, 5-10 minutes na tricycle ride, ang singil, 70 or 80, pre. It's really a good thing na binigyan ako ng pera ni Kuya kasi syempre anak din siya, Father's Day. Anak din siya. Tapos si Kuya kasi nagtatrabaho sa I forgot the name, basta it starts with letter P. Hindi mo alam yung trabaho ng kapatid I mean, mas nakakahiya kasi hindi ko alam kung Pampanga or Pangasinan. I think Pangasinan. There we go! Wait lang, sandali. Sisingit lang ako. Sandali, wait lang. Meron akong i-call out na friend. Alam nyo to, sana nakikinig ka ngayon, okay? Hindi ko nasabihin pangalan mo. Pero nalilito kasi ako nasan siya dati. Pangasinan or Pampanga. Kasi para sa akin, similar sila. Sabi niya hindi daw. Sabi ko, no, hindi. I think sa utak ko, ba't ko siya na-mix up? So, for the first time, may ibang tao kaysa sa akin na nakaka-mix up ng Pampanga. Okay, yun lang. Kaya ako ganun reaction ko. So like parang finally, I feel vindicated, okay? Fuck you. Sabi kasi nakakalito ko nasan ka eh. Nakakalito yung Pangasinan Pampanga, okay? Actually, anyway, yeah. Pero if I'm not mistaken, it's Pangasinan. Sa Pangasinan basta P, pa something. Yun. Yeah. Blank. Doon siya nagtatrabaho. Tapos, nagpadala lang siya ng pera sa akin. Tapos, meron ding mga cake shop dito. But unfortunately, all of them, like every single one dito sa subdivision, sarado. Meron bang holiday or something? What the heck? Hindi. It's just a week after Father's Day. Tapos sarado. Hindi siya D-Day. Akala ko D-Day pa eh. So, okay. So, hindi ko nangigits yun. So, kinailangan ko mag-tricycle ride na, na ginto yung upuan kasi 80 pesos, 70 pesos yung singil. Pumunta ako doon, kinabahan na ako noon kasi pagtingin ko ng langit, nakita ko ang kapal nung rain cloud. Like, ang kapal, tas ang itim niya, tas parang sinasabi niya sa akin na, kailangan mo bilisan. Uulan na ako. Babagsak na ako, parating na ako. Tapos, kasi I'm not the type of person who just gives gifts. Actually, I'm not the type of person to give gifts. Fellow non-gift giver, yes. But when I do give gifts, I want it to be something not just useful for the person, but someone that they would appreciate. To the point na, I would rather spoil the surprise to give you something that you would actually like and actually want than maintain the surprise pero parang di mo naman trip yung di mo naman trip yung I get it. It's something that I like. Kumbaga kung sa practical lang, alam mo yun na kung gagamitin mo to or kung magugustuhan mo to. Kung hindi mo man gagamitin or if it's, sabihin natin kung pagkain, ganyan. In this case, actually, pagkain. It's a cake. Pero ang daming cake. Ang daming uri ng flavors. Cake. Yeah. Tapos, ang paborito ng dad ko, if I'm not mistaken, nung time na yun, iniisip ko, Braso de Mercedes. Actually, meron pa kami sa ref ngayon. Anong araw na. Yun yung paborito niya. Pero I wanted to make sure. So, hindi ko in-spoil yung surprise, pero tinanong ko si Mami. Kasi si Mami, alam niya na magbibigay kami kay Daddy. Tinanong ko yung mother ko. Tapos, hindi siya nag-reply for a long time. Tapos ako, para sinabi ko, fuck it. Binili ko na lang yung Braso de Mercedes kasi I really think na merong something sa memory ko na feeling ko si Daddy may gusto nito. It's either si Mommy or si Daddy. Pero either way, parents naman sila pareho. So, merong isa sa kanila na makakagusto. Pero sana si Daddy na yung may gusto. Tapos si Kuya din, hindi nagre-reply. Tapos, bumili na lang ako. Kaso I waited for quite some time. To the point na, pagkalabas ko, ayan na. Umuulan na. Tapos, yung ulan niya, hindi. Actually, meron mga ulan dito sa Pilipinas na sobrang clear, hindi naman clear yung skies, pero walang ulan, tapos biglang sobrang lakas ng downpour. May kinakasal na kapre. I think yun yung parang alam ko ng bata ko. Pag mas clear na may sky pero umuulan. Yeah. Tapos, so, ang lakas na ng ulan. I mean, hindi pa malakas, pero palakas na. So, hanap kagad ako ng tricycle. Tapos, in my rush, dun sa pagsakay sa tricycle, at dahil hindi pa malakas yung ulan nung naglalakad ako, palakas pa lang siya.
hindi pa nakakapag-settle or nakakapag-set up yung mga tricycle drivers na, uy, bababa ko yung mga trapal, ganito, ganyan. Pagkasakay sa tricycle, nung on the way pa uwi, actually, pagkasakay ko, yun na, sobrang lakas na ng ulan. Tapos, sobrang lakas na ng ulan, kaso on the way na kami pa uwi. So, hindi niya nababa yung trapal. Tapos ako ngayon, sana makita to sa para imagine nyo, audio listeners. Para akong ito. This is a good picture to paint. Si Rafiki sa Lion King. Yeah. Hawak niya si Simba. Tinataas niya yung batang Simba. Ako si Rafiki, tapos yung box ng braso de Mercedes, si Simba. Nakataas siya, tapos nakadikit siya sa may kisame nung sidecar nung Kasi ayaw mo umupo? Nakaupo na ako sa tricycle. Tapos sobrang lakas nung ulan. Tapos malakas din yung hangin. Alam mo yung malakas yung hangin na nakaslant yung pupasok na sa loob. Tapos yung tricycle driver, alam niya rin na parang, shit, hindi ako nakapag-set up. Nababasa yung kasakay. Hindi ko alam kung ako yung concern niya or sarili niya eh. Pero binibilisan niya. Binibilisan niya to the point na nagsplash din yung tubig. Tapos ako ngayon, sabi niya. Nagla-Lion King ako. Tapos okay lang kahit mamatay ako, basta wag yung cake. As in, nakahawak ako sa buong tricycle ride. Tapos nagpababa muna ako dun sa isang store na sobrang extended ng roof. Kasi, I have to stay out while I unlock the gate with a key. Kasi ako lang mag-isa dito sa bahay that time. Wala tapos, kapag dala ko yung gate, tapos, ito rin pala, medyo kasalanan ko rin kasi wala akong payong. That one time, na hindi ako nagdala ng payong, doon nung malakas. Nagstay muna ako doon, tapos inabot ako 2 hours doon sa tindahan. Nahiya na ako, bumili na ako ng soft drinks. Kasi sobrang nakakaya na parang, nakatampay lang siya doon, Tapos, nakikisilong. I think they would understand. Pero ayun, nung time na nandun ako sa tindahan, tumingin ako dun sa tricycle, wala siyang trapal sa sidecar, pre. Kaya ako napatanong na parang, okay, yung sarili niya, iniisip niya, hindi ako. Kasi wala naman siyang trapal na ipapakover dun sa sidecar. So, wala. Nag-Lion King ako for sobrang tagal na time na yun. Tapos, ayun. Pero at least the cake, it was safe. It was safe. Kumbaga, tama ba ang theories? Si father ba talaga ang may gusto nung yes, cake? Actually, okay, yes. There we go. Okay. Tapos nagsabi din siya na, uy, mahal yan kasi actually medyo mahal ang braso de Mercedes. Ano siya? Yung roll? Hindi siya yung cake na rectangular or yung okay. Roll siya. Tapos nag-appeal pa ako doon. Kuya, pwede ba yun masulatan? dun sa cake. Hindi, most of the roll cakes are not suitable para dun sa pwede ba masulatan? Para lang, siningit na, pinilit na. Tapos ayun, kumbaga, I absolutely winged it. Tapos ang tagal ko naghintay. Pero, tama. Si Daddy may gusto nung braso de Mercedes. There we go. Tama yung memory ko, yes. Yeah, and happy Father's Day. Sobrang delayed. Belated sa mga but yun yung by the time of this release, 2 weeks na yun nakalipas. 2 weeks ago, So, pero ang cute ng story na kasi parang, diba, nag-sacrifice ka ng dry clothes. Yung sinacrifice yung pagiging dry mo para mabili yung cake. Yung gray ko na shorts no naging black na kasi sobrang basa na siya. Sobrang basa na Nakakatawa rin. Kaya ko rin naalala kasi sinabi mo na, uy, basa yung upuan ko. Doon pumasok talaga yung upuan, tapos na-soak. Jeez. From dry, na-soak yung cushion nung upuan. Tapos nag-seep siya dun sa shorts ko. Tapos buti hindi nalaglag kasi sobrang bigat ng shorts kapag nababasa. Bumigat na dahil sa tubig. So, ang lakas pala ng ulan talaga dyan. Sobra. Iba talaga stay dry, everybody. Bulacan's built different. Yeah, stay dry. Pero liko na tayo. Speaking of dry, wala akong maisip ng word. To connect. Dry. Tapos, wala akong maisip. Main topic. Thread that. Happy congratulations sa graduation ng mga salutations, family. Wala na maisip na term ulit.
kaka-graduate lang ng mga people sa karamihan ba or sa university lang natin? I think it is graduation season. Graduation season. So parang isang umbrella na to. Happy graduation. Yeah, happy graduation. Welcome to the real world. Batch 2025. Welcome to the real world. Yeah. Welcome to the real world. Unemployed na yung karamihan sa atin. Yay! Ay, may nakita ko yung nag-graduate siya na ginawa siya ng friends niya ng malaking tarpaulin na welcome to unemployment. Ang cute card. Sa ano yata, UST or something. Ako kung sa university. Nakita ko lang siya sa GMA, sa page ng GMA. Like, ginawa siya ng friends niya na ano. Tapos merong, alam mo yung baduy na like yung may dove. Yung parang graphic design na pangit. You know? hindi siya yung baduy. Sadyang, ang running gag doon sa mga ganong uri ng tarpaulin. Yun yung mga tarpaulin ng pag may patay eh. Pag may patay, yeah. Tapos ginamit so, yun nila. Yun yung ginamit. Tapos pangit na picture ng guy. Tapos iba-ibang font. Ganun. Tapos welcome to unemployment. Comic Sans, baby. Mga ganun. Tapos yung curve na like, basta yung mga font lang na hindi maganda tignan sa mata. Pero yun, dahil yung topic namin kasi interesting, very unique ang nangyari sa'yo. Very unique opportunity kasi ikaw ay naging, paano ba? Just ikaw magkwento. May unique na nangyari na parang I feel like maganda siyang gawing episode. Okay. Ang nangyari nung graduation, kasi kami ni Sign, hindi kami magpo-podcast kung di pa kami graduate. I mean. Dahil wala kaming oras to do this shit. Graduate na ako, and if I'm not mistaken, ikaw rin sign last year. I think. Sabay tayo. Sabay tayo, yeah. Sabay kaming gumraduate. Yeah. So graduate na kami last year. But this year, tinawag ako and yung parents ko ng professor namin para mag-perform sa graduation sa Philippine Arena. Bro. So, sobrang... So, yung naano ko yun, like, okay, kailangan maging episode to someday soon. Sometime soon, yeah. Pag natapos na yung events. Siyempre, it was really, really daunting. Sobrang nakaka-intimidate na. Philippine Arena yun eh. I mean... But wait lang. First of all, paano nangyari to? Bakit kayo nilapitan? Ano bang lore ng inyong family? Okay. Last year, meron... feeling ko nasabi mo to sa isang episode before Sign na okay, balikan nyo yan, hanapin nyo. Pero context dito, syempre, para... meron kasing award show or awarding ceremony, Oscars type sa college namin. Yes. Yeah, may yearly... Gumagawa kami ng films, merong gumagawa ng theater productions, merong gumagawa ng plays, ng original plays, may nagsusulat, may broadcast, may music. Basta ginagawa nila lahat. Yeah, like, thesis pa nga, I think, right? Yes. Tapos every near the end of the school year, nagkakaroon ng parang, ayun nga. Awarding season. Yes. Oscars. Yeah. Basically, ganun. Yeah. Naka, tayo. Sa college namin. Tapos, doon nag-start mag-reach out si sir na magpa-perform yung parents ko doon as a surprise sa akin. Pero, sir, alam ko po talaga yung plano niyo from the start. Kasi sinabi ng parents ko sa akin, nag-snitch sila. Obviously, sabi ng parents, hindi nila na-keep na secret sa'yo, na sayang. That would have been cool, that would have been cute kapag... Yeah, actually. Actually, now, pupuntahan ko yun. Kasi, I rarely cry when it comes to productions and performances. Actually, I rarely cry, which is not... In general. Good, pero, patriarchy, am I right? Yeah. So yon, nag-reach out sila sa parents ko. Ay, ito din pala kung bakit na-figure out ko din. Si sir, dahil alam niyang audio guy ako yung pina-edit niya nung -1 nakakantahin ng parents ko. So, nasplok yung na-spoil sa'yo dahil pinagawa sa'yo yung work. Hindi pala yung pinagawa yung... Undermanned, in a way, yung college. Yeah. Especially when it comes to audio. Understatement yun, by the way, yung undermanned. Yeah. Actually, this year din, lalo na sa graduation, I have a lot of stuff to talk about pagdating sa pagiging undermanned ng production. There we go. So yun, everything. Nag-reach out sila sa parents ko. Tapos, yung mismong professor na yon, siya rin kasi yung nag-handle ng production ng
graduation. University, yeah. As in Malaki yung role buong niya. graduation. Kaya sobrang high priority, high regard siya sa buong university. Tapos dahil yung parents ko yun kumanta nung kanta na yun last year nung awarding Oscar stuff, nag-reach out uli si Sir this year na kantahin uli yun ng parents ko. Tapos hindi ko alam kung out of I guess na-approve na, right? Kasi yes. Kasi last year kasi parang gusto niya na kantahin yun sa graduation natin. Kaso, pero kasi yung approval process kasi bureaucracy takes a while. So, it took a year but yun nakanta. Tapos actually, it's kind of suiting din na parang suiting na, hindi ko alam kung may word na suiting na SUITING. Mas okay din na ngayon siya ginawa kasi 50th ngayon. Oh yeah, 50th commencement exercise. Yes, yung mga voiceover, di ba? Welcome to the 49th commencement. Yun, 49th nung gumraduate kami. 49th kami, yeah. 50th ngayon. So 50th. So sakto, yeah, 50, maganda round number. Tapos, ang madalas na ginagawa every graduation sa New Era, feeling ko alam may na tradition, to ng mga, may tradition. alam na to ng mga taga, especially ng mga taga New Era. Yeah. Pero mga spoiler sa mga graduate pa lang. Nasa paligid din ng New Era area na laging kinakanta yung kantang Awit ng Anak sa Magulang or Awit ng Anak for short. It's a song that is in the perspective of bakit ko ina-explain? It's kind of mansplaining kasi andun na sa title na Awit ng Anak sa Magulang. Ayun. Basically, it's that. Nakakaya siyang song for the parents. Yes. Hey, thanks for Tapos taking care of me all this time. May padrama pa si Sir noon na parang kapag patapos na yung song, haharap kami sa audience. Sa audience. Tapos papalakpak kami. Kasi buong ceremonies kami yung pinapalakpakan, yung graduates yung pinapalakpakan. Pero around returning that the time, favor. Yung graduates naman yung papalakpak sa parents nila for taking care of them. Tapos yung tumutulong sa kanila palagi. Tapos, yung kinanta ng parents ko last year na gusto ni Sir na kantahin nung graduation last year na ngayon kinanta is nasa perspective naman ng parents. Yeah, yun yung parang dito malaking surprise. May kanta yung parents for the for the children. Yeah. Na ang nangyari this graduation is nagsimula doon sa kanta ng parents. Ikaw ang aming pangarap ang title. Tapos parang from pagkabata from pagkasilang kasi unang kakanta yung mother, tapos sasabihin niya na mula nung sinilang ka nung makita sa madong ito. Sorry. Parang gano'n. Yeah. Ayun, parang gano'n. It's basically parang may journey. Yung journey. Yes. Song, yeah. Yung journey nung bata na parang ikaw ang aming pangarap, tapos ngayong hawak mo na ang tagumpay, which is really poetic pagdating sa graduation. Kasi diploma. Tapos ayun, after nun, like instant segue siya sa Awit ng Anak. Tapos yun talaga yung tearjerker. Akala ko baliktad. Akala ko kayo muna kakanta, tapos may biglang kanta na. So, actually ako din kasi akala ko ganun bago yung bago yung bago, exactly. Yung Ikaw ang Aming Pangarap. Pero feeling ko like stroke of genius pa rin talaga yung Awit ng Anak when it comes to making a song that's a tearjerker. Tapos sobrang suitable niya sa graduation. Yeah. Parang buwelo lang ng haymaker yung Ikaw ang Aming Pangarap para mas malakas yung hagod, yung pagsapak ng I guess so, yeah. nung Awit ng Anak. Did you cry last year nung graduate tayo? Doon na tayo papasok. Last year, I didn't cry at all. Actually ako din. Nakarelate ako sa sabi if anything, natawa ako noon. I think. Okay. Ganun lang yung na-feel ko. Like, it's a song na like, I don't know, maybe kasi like, long story. Pero basically, hindi siya emotionally resonant in that moment sa akin. Pero mga nasa gilid-gilid ko, umiyak lahat. So parang ako like, ako yung odd one out sa row ko. Na, okay, hindi ako umiyak. I wonder why. Pero I appreciate it mo siya. Kaya tinanong kita kasi sabi mo kanina hindi ka umiyak eh. Like, una sa lahat, hindi ako umiyak sa buong process ng graduation. If anything, na-stress ako. No? Na-stress yung buong pamilya ko nung papunta kami ng graduation. Kasi kami din. Kasi naligaw kami, I think. Kasi nga, yung Philippine Arena, sa gitna ng... Anyway, basta mahirap lang puntahan yung Philippine Arena. Yes. Merong likod
na hindi kailangan ng tollway, pero most of the time, Yeah. sa tollway dumadaan. Yeah, So, basta confused dagdag sila siya. nung on the way there, yeah, so. Gets ko. Tapos, hindi ako umiyak, na-stress yung buong pamilya ko nung graduation last year kasi when we were walking from the parking lot, pinahiram ko sa mom ko yung Oh no. yung cap, graduation cap. Parang pinahawak mo sa kanya. Hindi, actually sinuot niya. Kasi mainit. Pati medyo tradition ng mga tao yun. Ay, ang cute. For some reason I na parang, didn't know that. Okay. susutin nila yung or something. Okay. Tapos by the time na nasa pila na kami for security, Ay, i-check yung... ang annoying yung, noon, ang tagal magpapasok. By that time, I realized wala nang nung suot ko na yung yung graduation cap ko. Yeah. By that time, I realized, teka, bakit wala nang annoying na tumatama sa mukha ko? I lost my tassel. I didn't have a tassel nung hindi ka graduation. nakapag Yeah. no. I actually have a video of myself. Actually, kahit yung part na yun, tinatamanan ko na lang. Kasi, hindi naman at least hindi ko nalipat yung tassel at wala akong tassel. Pero like, nandun yung symbolism like, kahit sobrang liit lang niya, sobrang minuscule 0.1%. Be something, na hindi mo na experience. Yeah, that kind of sucks. Meron akong katabi that time. Hindi ko na alam kung sino. Feeling ko si Pat. It's either si Pat or si Ali or si Aliyah. Sobrang thoughtful kasi binibidyoan ko yung sarili ko. Tapos nasa baba yung yung phone. Tapos yeah. Tapos tumatawa ako, mahalakak ako kasi alam ko nang ito na yung type. Ito na yung time na gaganunin yung Ginawa ko yung buong choreography nung paglipat ng tassel. May choreography kasi. Pero wala akong tassel. So mahalakak ako kasi parang this is so funny na parang pinagtitripan ko, dinodog show ko yung sarili kong sarili kong graduation. Tapos merong dun sa video din narinig yung katabi ko na para sinabi, gusto mo hiramin yung cap para malipat? Sobrang sobrang ma-feel mo, ma-feel mo na malipat. Pero, tapos sabi ko, hindi, okay lang. Tapos, ayun, so, hindi nakakaiyak or hindi touching yung graduation ko. Nagiging lang immerse. I feel like yun lang yun Like, yung parang immersion is natanggal ako dun sa Yeah. Natanggal ako dun sa mismong moments ng graduation. Tapos ayun, which is a good parang segue din for this graduation. Kasi hindi ko naman graduation. I'm just a performer with my parents. Pero gusto ko i-highlight you, by the way. That's a big deal, by the way. that's a really cute thing to like kasama mo yung parents mo to perform. Kasi can you explain a bit mo na sa lore ng parents mo why sila perform ba sila kinuha in the first place to sing? Okay. Diba? Like, I feel like maganda rin siya before mo ituloy kasi like, I think, spoiler lang, medyo performers kaya. I feel like yung nakita ko sa family, like parang line of, like family performers. So like parang elaborate, like, why, My parents are really musically inclined. Tapos, they belong in a church choir. It's not just a choir. It's a show choir. Ang show choir is sila yung lumilipat, pumupunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas to perform. And syempre, meron mga concerts yun, mini concerts, productions, ganon. For the church, ganyan. Tapos, dati pa lang, ka-close na nila si Sir Elson. Like, college days pa lang ata nila, kung hindi ako nagkakamali. Sir Elson yung basically professor na like, nag-handle yung, yun yung pangalan. Ka-close na nila si Sir. Tapos, nung Centennial, basta ang daming mga events na, basically, hindi ata naging estudyante ni Sir, yung parents ko. Pero napunta na si... I think so. Kasi, alam ko, around marketing business ad ang so hindi sila Mascom hindi sila Mascom. Tapos wait lang. Feeling ko Mascom sila. Actually hindi ko alam. Sorry po. Hindi mo alam kung anong trabaho ng kapatid mo. Hindi mo alam kung saan nag-aaral yung parents ko. Man. Tapos may sasabihin ako sa'yo after this recording. Baka ampon ka lang. Ampon ka sabi na. May kailangan tayo pag-usapan after this episode. Alright? Ayun. Go on. Man. So yun, basta ka-close na nila Sir Elson. Basta ang alam ko, ito sure ako, na si Sir, tapos yung parents ko, nandun na yung parents ko sa level ng
Si sir kasi kapag sobrang ka-close niya isang estudyante or isang person, tinatawag niyang anak. Yeah, yun yung ano niya. Yun. Moniker niya sa mga anak. Tapos, nandun na sa anak levels yung parents. Kaya, to some degree, na hindi ko ginamit kasi ayoko ever na mangyari to like sa buong college days ko, which is the reason din kung bakit medyo tagilid ako sa pagpunta sa New Era after ko mag-stop sa UP. Ayoko kasi maging nepo baby. Alam ko magiging nepo baby ako kapag pumunta ako ng Mascom. Magiging star child. Yeah, I get it. May ganun. Ayun. Kumbaga, of course, you want to make a name for yourself, or you either want to make a name for yourself or just graduate, then bounce. Like, yeah, I get it. Like, I feel like yung story mo is hindi siya ganun ka-common na story, right? Kasi like, usually, normal people, normal lang, papasok sa university, yung magulang usually hindi connected, or kung connected, hindi katulad mo na like, ang unique ng perspective ba na meron kang awkwardness or may awareness ka na like yung position mo socially, I guess, tsaka like sa professors din, I guess. Parang, may advantage na talaga, inherent advantage na talaga before ka palang pumunta doon in the first place. And I didn't want to utilize that advantage. Like, even if kaya mo, pwede naman, di ba? May advantages dun eh. Although, I utilized it nung 4th year. Kasi yung 4th year kasi was hellish. Yeah. So I the only like, time outside of 4th year na ni-utilize ko yung pagiging nepo baby ko is may nireport akong professor. Feeling ko kilala mo kung sino professor. Wait, wag mo i-drop yung name, but I'm curious can you tell ko ano nangyari or something? Wait, this is spicy. Hindi siya sobrang shallow na. Sorry po. For legal reasons, this is for educational purposes only. Hindi. Actually, commentary lang po ito. The views and opinions does not reflect. Of this podcast. Ayun. Meron kasing professor. I think sa lahat naman ng school meron ganito. Listeners, viewers, you know what I'm talking about. There's always that There's always that professor na as in nanggigigil ka talaga na parang tas ayun, that's the only time na ginamit ko yung pagiging nepo baby ko kasi interesting. Professor ng dad ko sa graduate studies yung dating president ng school ng university mismo. Tapos as in wala nang ladder of authority, as in ako, wow, dad, damn. Tapos president. Damn, yan ang connection. Pero, wait, pwede ka naman maging vague, of course, sabihin yung name. Ano bang... sobrang shallow niya magturo. Tapos lahat ng tinuturo niya is under the confines lang ng kung ano yung alam niya. Tapos hindi siya nagbabroaden ng horizons to the point na lahat ng gusto niyang gawin namin, kahit innovative yung sa amin, I mean, hindi naman, it's not perfect. Pero it's something that should be encouraged. Outside the box. Yeah. Napunta dun sa point na lahat ng gusto niyang gawin namin, lahat ng gusto niyang ginagawa namin, lahat ng gusto niyang requirements, lahat ng ginagawa namin parang ideas is, in a way, nanggaling sa utak niya or siya nagsuggest or heavily edited ng utak niya na siya yung Oh, yeah. Tapos may ganun prof na parang at the end kung ano mong project yan is parang hindi ko naman to idea, parang ito lang gusto ng prof. Yes. Yeah, actually minsan, yeah. We passed that class knowing na halos lahat if not kaming lahat sa section is inisip namin na hindi namin ginusto tong final requirement yung final product. Yung final product. This is what the professor wanted. Tapos nung point na, okay, ayoko na. Itutuloy ko na yung rant. Hindi ko na itutuloy yung rant. But, may ganun. Pero kasi going back dun sa performers. Family performers. Performers. Yung parents ko, hindi sila masyadong active as much now, especially when it comes to school stuff. Naging active lang sila ulit since last year. Nung ACA, nung event. Tapos after that, nung na yun. Actually, ewan ko kung naririnig nyo yung tahol-tahol, bark-bark ng mga... May doggy-doggy. Narinig ko siya, yeah. Ng mga dogs. Pero kararating lang ng parents ko.
Yun yung ano. Happy Father's Day po ulit. And Mother's Day, okay? Para hindi left out. Happy Parents Day. Ayan. Yeah. Ayun. So basically, naging active sila last year dahil dun sa Annual Com Awards, yung pangalan ng awarding season. So this year, of course, kinanta nila yung song. Level Up. Nag-ano sila, nag-graduate. Ayun din, to be fair, feeling ko sila talaga yung kailangan ni Sir. Not necessarily ako. Kasi, yung performance ko, yung part ko dun sa performance is marami naman akong kasama. Like meron pa akong kasama yung university choir kasama ko. So it's not all me. Wow. Yeah. Kumbaga, pero like wow, akala ko kayong tatlo lang or silang dalawa lang silang dalawa lang dun sa part nila. So naisip ko talaga na okay, this is their time, this is their spotlight ganyan. Yeah. Tapos actually, walang iba nakakaalam nung kanta eh. Except yung nag-arrange, si Sir Elson, yung parents ko. Tapos ako by proxy kasi kasama ko yung parents ko. Yeah. So, hindi siya sinama sa program na kantahin nung estudyante? Kasama siya sa... hindi siya kasi di ba may rehearsals na nagkakabis din yung song. So, hindi kasama yon. Hindi kasama yon. Interesting. Tapos, nung ni-rehearse pa, yung song, walang students except yung talagang prod siya, staff. secret talaga. Nakasulat siya sa program, pero hindi pa siya naririnig ng mga tao. Except yung mga pumunta ng ACA last year. Pero isang college lang naman kami, maraming. Doon sa college namin, Kung nag-ano kayo. So, ayun yung nangyari. Sila talaga yung parang nag-perform. Tapos, ayun nga, going back to the topic na hindi ako umiiyak. Sinabi ng dad ko na hindi ko sure kung totoo. Second line pa lang daw nung kanta nila. Naluha na ako. Pero ito. What happened? Wait, so build up natin doon. So, leading up doon. So, umiyak ka, hindi ka umiyak ng rehearsal, right? Hindi ka umiyak ng practice. Okay, so like so nakanta mo na-observe mo na at least yung lyrics. Tsaka na-practice yun na, right? Ganyan yung nangyari. Kasi I think a day or two bago yung event mismo, may rehearsal, pumunta kayo. Sa Philippine Arena mismo, right? Yes. Para ma-feel nyo yung stage, yung gano'n. Hindi lang siya rehearsal sa labas. Ang nangyari kasi nung time na yun is, binlock kasi kami, like blockings kung saang part ng stage sa arena kami. Kakanta. Kasing camera din, right? Tapos ang thing naman kasi dun is, wala rin naman akong kawala dun sa moment na yun. Like, as in, parang it's shoved down my throat yung buong moment na yun. Kasi, si Sir... Nakatayo ka ba sa stage the whole time? Habang damn. Yes, kaya rin, kaya sobrang I guess iba na yung vibe kapag puno na yung arena, right? Compared na pag-rehearsal lang na kayo lang. Tapos, nakatayo kami doon. Nakatayo sila. Nakaharap sila or mostly nakaharap sila sa audience. Ako mostly nakatagilid ako kasi nakatingin kami sa isa't isa. Gotcha. Yeah. Kaya sobrang sobrang weird. Alam mo yung parang performance art na parang wala kang gagawin, uupo ka lang tas makikipagtinginan ka lang dun sa gumawa ng performance art. Yung parang staring into each other's souls, parang gano'n. Na parang thing na titignan niyo yung isa't isa. Tapos parang wala kayong kailangan sabihin pero hindi mo alam kung ano yung lalabas sa'yo. Ayun, kung anong man maging emotion mo that time. So walk us through kung ano nangyari doon. So chill ka naman sa rehearsal, kung ano na-feel mo that time. So chill ka naman, mukhang kaya mo naman to. Nung event na mismo, actually medyo sakit ko na yung walk us through sa nangyari, medyo sakit ko na parang i-dog show palagi yung parents ko. Kahit nung ACA last year. Pero it's a nice bonding, parang close sila kasi it's a memory. Show It's a really cute memory na like makakwento mo in the future, right now. Yay! Tapos, sinabi sa amin nung mismong graduation na yung mismong sequence ng pag-in and out namin sa stage. Dun sa mismong flow ng events. Pagkapasok namin, tas nag-lights on, ganyan, nakatingin lang ako ng ganun, tas parang inosente lang, parang iniisip ko pa, hindi ako kinakabahan kasi wala, 2 lines lang naman yung solo ko sa awit ng anak. Tas nakatingin lang ako sa kanila, ganyan, tas parang, head empty ako nung time na yon in a way. Okay. Kaso, to the point na hindi siya, from head empty, naging tabula rasa siya, na clean slate. Nas in parang kung ano man yung
magiging emotions nung mismong moment na yon, mate-take in ko yun in its entirety kasi walang anything na tumatakbo sa utak ko. Yeah, bilang ka sponge. Yeah. Na maihigop mo lahat nung mangyayari. Tapos ganun yun nangyari. Kaya siguro sinabi nung dad ko na second line pa lang daw, naluha na ako. Pero I know na parang hindi siya plano, pero ang gusto ko naman gawin dun is ipakita ko sa parents ko through my face na parang pinapakinggan ko yung sinasabi nila. Which is yun naman talaga yung gusto kong gawin. Kaso ayun, lumala eh. Tapos, oh damn! Lumala yung iyak na as in hindi na siya yung parang hindi na siya yung humagulgul ka. Yeah. Hindi naman siya super hugulgul pero ang dami ng tumutulo na luha. To the point na kailangan ko ng punasan ng frequently. Kasi tuloy-tuloy lang siya. Tapos, shout out sa tech nung grad. Zino-zoom. Yes! Nililipat sa akin. Yeah, syempre. Ito yung reaction. Iyak, cry. Kasi may iyak din yung mga, I feel like yun yung gusto nila respond. Iyak din yung estudyante. Pero ang nangyayari naman doon, hindi siya masyadong halata na malala, na relatively malala yung iyak ko. Kasi nga, naka-side view ako. Tapos, karamihan sa nakikita nila, yung buong side profile ko lang. Tapos, medyo nakatilt pa ako away from the audience. So, away from the cameras as well. So, yun yung nangyayari. So, hindi kita yung full view mo? Buti walang camera sa side kung saan ako nakaharap. Kasi as in, makikita na umiiyak ako ng gano'n. Tapos, to the point na, sinabi ng dad ko that time na, wait lang. Go for it. Ang cute. Explain mo na yung context niya. Pero yung mom ko yun. Ayun. So may food daw dito. Where was I? Yan ang privilege talaga ng di ba? Kasama privilege sa bahay, no? Pinapadala ang sarili mo Actually, this rarely happens. Kasi ayoko rin kumakain dito sa room kasi ayoko nilalanggam like ever. Ayoko nilalanggam yung kagamitan ko, yung setup ko dito sa especially yung computer or any part of the that makes computer sense. Kasi this is the lifeblood of everything that I do. Kaya delix kapag binahayan. So yun. So umiyak ka? Umiyak ako. Umiyak din ba parents mo? Yun ang tanong. We had a discussion after. Actually, sobrang nakakatawa nung discussion namin nun, na parang, kasi doon ko dinefend yung sarili ko. Second line, di naman ako umiyak. Second line, naiyak ako siguro second stanza na, ganun. Tapos, hindi second line nung mismong kanta. Tapos sinabi ng dad ko, second line pa lang, may luha ka na. Yun yung sinabi. Tapos parang, napaisip ako, yun pala yung nangyari. Tapos, nung nakita daw ako nung dad ko na umiyak, ang tumatakbo daw sa isip nung dad ko that time, Nako, titignan daw makikita daw nung mom ko na umiiyak ako. Tapos pag nakita daw kasi ng mom ko na umiiyak ako, or anyone na umiiyak, sobrang dali niya na rin umiyak. Sobrang... Pero nakanta ba ng parents mo ng maayos or naiyak sila mo kumakanta? Like, yung second stanza nung mom ko, sobra na siya sa iyak na nagiging medyo pitchy na siya. Yeah. Pero nabawi niya naman. Voice quality. Pero a good thing din, ang current endeavor naman ng both parents ko ngayon, pero mostly my mom is nag-act naman siya. So parang nadala niya rin sa acting or kumbaga naiiyak na siya Naiiyak na siya kumbaga. It's either mag-focus ka sa pagkanta or panindigan mo yung pag-iyak mo. Diba? Na parang tas ayun, kumbaga, andun din naman sa moment. Kaya pinanindigan na lang din ng mom ko yung pag-iyak niya, pero tinuloy niya pa rin yung kanta. So kudos din dun, props din na parang kahit umiiyak ka na, kumakanta ka pa rin kasi sobrang hirap nung ganon. Ngayon, umiyak yung mom ko. Yung dad ko naluluha na din. Tapos, nung natapos yung song nila,
yun na, nag-segue na to awit ng anak. Ito Hindi na. hindi ako humarap sa audience. Like, hindi rin naman ako binigyan ng direction na humarap ng stage direction na humarap sa audience. Pero, as in, locked in lang talaga ako sa parents ko. Kasi, ayun, kumbaga, yung ikaw ang aming pangarap na kanta ng mga parents, sa akin lang sila nakatingin. Tapos ako naman, bilang anak, kakantahin ko yung awit ng anak para sa magulang. Para sa inyo, yeah. So, di ka tumingin sa audience. Kumbaga, focus lang din talaga ako sa parents ko. Kahit konti lang yung ano ko, yung mismong parts na kakantahin ko. Awit ng anak pa rin yun sa magulang. Tapos yung mga unison na kasama ako, na magkakasama kaming kakanta nung kasama kong mag-perform. Kumbaga, kinakanta ko yun hindi lang para dun sa event, pero para sa parents ko din. The same way that I did before. The same way that I did last year. Tapos, ito din pala. Wait lang, meron ka pa bang sasabihin about it? Kasi, merong parang isa pang malaking chunk ng thing na hindi, na sobrang laking topic niya. Pero it's still within I think we can go. Kasi ano, ang gusto kong tanong, what did you feel? Pero I guess, nasabi mo naman yun hindi ko alam kung ano yung na-feel ko. Pero naiyak kasi ako. like you perform sa like, I don't know, Philippine Arena, right? That must mean something sa'yo, you know? Like, ganun kalaking stage, ganun karaming audience, both students and parents alike. Hindi lang parents, mga kamag-anak din ang kamag-anak. Alam mo yun? The only thing that I felt, especially sa pag-perform nun, is feeling ko yun din yung ma-feel ng anyone. Meron na naman mga wait lang. Go for it. Intermission number 2. Imagine yung may kinukuha si Aldous off camera. Hindi ako magsasalita. I'm just joining the vibe. Balitaan ni Aldous na siya ay adopted. Sisira ko yung conversation nila. Sorry. Rinig mo ba? Okay. Breaking news. Breaking news. You adopted? Confirmed? Live on air? Hindi. Pero, man. magkakaroon. Okay, news. Oh, man. I'm disappointed. Actually, Go. I heard disappointment in that, man. My dad, who's actually, ito din pala, for context. My mom is currently pursuing acting. Pero nandun lang din siya sa church environment. Church environment, yeah. Pero still acting. Acting is acting, yeah. Acting. Tas acting siya sa films and TV episodes, parang gano'n. Ayun. Wow. Tapos yung dad ko naman, ever since way back when, hindi pa ako buhay, hindi pa ako naaampon or hindi pa ako pinapanganak, sobrang passionate na ng dad ko sa choreography. To the point na nahalo ata sa genes ko yung pagsayaw niya. Which is hindi ko to na-showcase sa NEU ever. Ayun, dancing. Interesting. Pero na-showcase ko siya a lot sa UPIS, sa UP Integrated School, actually, same, Diliman. Mas kilala ako as dancer dun sa IS, sa UPIS. Which is sa funny NEU, kasi dito sa New Era, yeah. mas kilala ako singing, as the singer guy. Actually, yun din yung dahilan kung ba't ako nag-theater arts sa UP Diliman bago ako umalis. Kasi it's not what I thought it was. Sorry. So, nasayang ko yung UPCAT slot ko. Sorry. Sorry sa mga hindi nakapasa ng UPCAT. Nagsasayang ako ng slot sa UP. Pero yun, my dad is really passionate when it comes to dancing. And yung nangyari just now, na ang tagal kong wala sa frame, in-invite ako ng dad ko. Okay. Na sumama sa kanya sa pag-choreograph para sa isang major event uli sa church na baka sa arena uli gawin. Oh, wow. Congrats. That's a big deal. Yeah. Para sa 111th anniversary ng church.
sobrang laki ng mga events ng Oh, church. Tapos parang, yeah. I can't even remember the last time that I danced. Hindi ko na maalala kung kailan ako uli sumayaw. I mean, Gotta warm up. The groove is still in start, me. The groove is still in me. Pero hindi na siya yung I still parang got to that one more point. in me. Yeah. Ayun. Alright, so yun yung congrats. nangyari. Nakuha natin on air ang announcement. Actually, ang cute. naging siya. So, ayun. My dad is a dancer. May sasabi ka news. May sasabi ka like parang ayun. Yun nangyari sa big chunk, yeah. Sa, ano tawag dito? Sa graduation this year is there should have been, and there was, an orchestra. No, whoa! Wala tayong orchestra ng graduation natin. Yes, last year wala tayong orchestra. So medyo malaking pasabog din na merong orchestra. And there was an orchestra. Oh, meron. Okay. There was an orchestra nung first parts nung events. So yung start tapos hanggang middle ganyan. But hindi na communicate na maaaring umabot ng gabi yung mismong event. Ang sinabi hanggang after lunch lang. Why? Like graduation yun, of course, abutin yung... So yung orchestra is like may strict time na ano? Yes. Around 4 o'clock, they left. Pero I am not... Tapos ito pa yung masaklap. Me and my parents and the other performers rehearsed everything with the orchestra. But hindi sila nag-over... What happened? Like, ang laking miscommunication yan. Wala ba nag-info na like, bayaran namin kayo ng extra stay? Like, here's my hot take sign. Okay, kasi nakita mo yung behind the scenes, so what happened? What the heck? Actually, I'm on the side of the musicians of the... Interesting, okay. Kasi, for me, bayad yung oras ng mga tao na yon. Yeah. And being people from the art side of things, hindi ko sinasabing latak lang yung nakukuha namin, pero hindi kasi malaki ang pay ng arts, ng performance. Yung financial, yeah. I mean, well known naman yun, I feel like pag nasa creative space ka, yung monetary, is... So, ang ginagawa ng mga artists is, gina-jump pack nila yung isang araw. So, kapag may gig ako ng umaga, tas alam kong hanggang 1:00 lang to, meron akong pwede pa ako may masingit na gig sa gabi. So may gig sila that day? Okay, gotcha. Meron silang gig. Tapos para sa akin din naman, I mean... Akala ko internal orchestra yan. So kumuha pala ng outside. Yun yung outside impression ko. Orchestra siya. Tapos parang well-known orchestra din yung nag-perform. So nakakataas balahibo pala yung graduation for this year, right? Kasi yung mga... Sobra. Yung mga songs, yung mga piniplay habang... So wait, habang umaakit ang stage, yun yung orchestra nagpiplay? Not necessarily. Or pero merong specific parts ng... Kasi that would be so fucking tiring sa kanila kasi ilang oras din yung akyat, babali mo sa dyan. Tapos gano'n na gano'n. Yeah. I guess that's fair. Pero like, ang ganda nun. Naka-orchestra. Yeah. Ayun. So yun, I'm on their side kasi, I mean, ito din naman, it doesn't mean na parang I'm against the production side. Kasi as we've established earlier, undermanned. Tapos dahil undermanned, doble-doble trabaho ng production. Alam din naman siguro ng mga tao sa production side of things kung gaano kahirap maging production. Tayo, naging production tayo. In a way, naging production people tayo. So I know both sides of it. Pero I want to salute the musicians for alam mo yun, naging firm sila na hanggang ganitong oras lang po kami. Or, actually, pinush pa nga nila ng konti. Dapat 1 aalis na sila eh. Pero, so, nagstay sila until 4. Yeah, yun na yung push nila. Okay. So, they still tried to look for the middle ground pero hindi talaga inabot. Ganun. So, mahirap on both sides pero nagigets ko kung bakit nagkulang yung production na hindi nga sabihin dun sa musicians na meron pong chance na abutin po tayo ng gabi. Kung ganun, kasi wala na ako sa university na yan. I feel like kung ganun, hindi dapat binayaran na lang nila ng full day, right? Like parang
kaysa sa bayaran namin kayo hanggang 1, pero baka maging hanggang 6 or 7. Baka, mas fair na, bayaran namin hanggang 7 or 8. Alam mo, like parang just pay, or wala nangyaring ganyan. Kumbaga, like, yun na yung plan B, right? Like, isama sa foresight yung kasama na siya sa buong production. Like, ito yung buong schedule namin, naabot na mga 6 or 7. Di bayad to. Kasi, ewan ko. Yun yung akin. Kasi ang nangyari tuloy, nung kumanta kayo, paano yun? Kasi nag-rehearse kayo with them. So nung umalis sila, anong naging substitute? Anong naging plan B? Nandun pa rin yung nag-arrange ng songs. Kasi siya yung parang conductor. Nagsilbing conductor ng orchestra. Pero nagstay siya kasi yung kasama kong performers actually is 3 generations of their family nung arranger. Wow. Yeah. So merong actually 2 generations lang pero siya yung lolo eh. Siya yung lolo na medyo matanda na kasi siya. So andun siya, nagstay yung family niya, nag-perform ganun. Tapos dahil siya yung nag-arrange, meron siyang soft copy ng -1. Tapos -1 yung nice. Okay. Kasi ang mahirap at least -1. Ang mahirap kasi sa pagdating sa -1, kapag orchestra, pwedeng hintayin ng orchestra yung performer. Pero kapag -1... pwede sila mag-adjust, Oo. Kayo ang kailangan humabol. Ayun. Kaya sobrang nagpanic. Hindi naman nagpanic, pero sobrang... Wait, so in the moment nangyari lahat yun? Like, habang umakit yung mga estudyante, like, okay, ito gagawin natin. Nagpa-practice yung mga tao, Holy moly. It's also a common thing pagdating sa mga production na there will always be last-minute changes pagdating sa production. Shit happens. Shit will happen, Kailangan mag-adjust, tas mabilis mag-adjust yung mga tao. Ano ba yung Murphy's Law ba yun? Murphy's Law, yung everything you think will go wrong. Parang gano'n, Murphy's Law. Nawala yung orchestra. Tapos, actually, it's a slow burn, man. Kasi merong umalis ng 1, tapos meron nagstay until 4 pero umalis din. To the point na, alam mo yung parang... akala ko parang unit sila. So may mga individual pala within the orchestra? Kasi dahil orchestra sila, minsan lang kumukuha ng gig as a whole orchestra. So yung parang, I think yung gig nila after is magkahiwalay. Interesting. Okay. Akala ko nabayaran sila as 1. So, like individual, ano ba sila pala, contracts? Kasi like, yung iba pwede umalis mas early, right? Hindi siya parang, ito po para sa organization nyo. Medyo weird yun, ang hirap na. Nangyari tuloy yan. I don't know. Yeah. Ayun. Wala ko behind the scenes sa contract or something, but I don't know, maybe that's something dapat, kasi tinan mo, buti kayo, like, kaya nyo, like, professional kayo, di ba? Sign the contract, guy. Hindi mo contract kayo, but you know what I mean? Like, kasi like, kayo naipit. Yun yung point eh. Kayo naipit. At the end of the day, kayo yung kakante. Kayo yung harap sa stage sa Philippine Arena. So, ewan ko, dapat kayo yung pinaka-secure. At least, ang iniisip nyo is mag-perform, hindi yung papalumahin yung nangyari. Tapos kayo di ba? Actually, may hot take uli ako dun. Right? Ang hot take ko dun is, especially when it comes to that kind of events, especially yung mga graduations, ganyan. I don't think performers should have a great or an extensive na showbiz or celebrity treatment. Kasi if anything, ako, at least personally, performer ako doon, and meron kaming ibang dinadaanan at meron kaming holding area. Hindi siya holding area, holding room siya. Pero for me, yun na yung extent ng parang privileges ng isang performer sa isang graduation. Hindi kami dapat paglingkuran ng sobra-sobra ng production. Kasi if anything, part kami ng production at hindi, kumbaga personally, ayokong i-treat kami na parang celebrity na parang, uy, ito po. Ayokong ganunin kami. Kasi if anything, maglilingkod din kami para dun sa mga gumraduate, pati sa mga magulang. So, I guess yung akin lang is yung more so yung, kayong humagulgul, hindi, mali yung word ko. Kayo yung, basically like parang, natanggal lang kayo ng orchestra. Kasi na-rehearse nyo with them eh. So parang, nung the event proper na mismo, parang bigla kayong natanggalan nun. So,
medyo, ewan ko kung kasama siya sa anticipation niya, pero I assume na unanticipated yun na, oh shit, kailangan natin mag-adjust sa -1. Yung rehearse nyo, medyo, hindi naman nasayang completely, but hindi na siya yung same na gagawin nyo sa day mismo, right? So, may risk lang sa inyo kasi mali, di ba? Baka di kayo makasabay sa -1, gano'n. Like, kumbaga, bigla lang kayong impromptu, parang gano'n, nagkaroon ng gano'ng vibe na parang hindi lang siya pleasant pakinggan talaga or makita din. Actually, it's one of the good things then na nadulot sa parents ko na nasa choir sila. Actually, naging part din ako ng choir na yon. Buti meron kayong background there. Yun yung doon, good thing. Yeah. Naging part din ako ng choir na yon. So, I know what it feels like. Kasi ang kadalasan, when there's a choir, tas merong event, there will always be solo performers. Tapos ikaw yung para magiging doo-wop, shoo-wop, ikaw yung magiging background sounds, background music. Ikaw yung parang blending para mas maging full yung sound. Kasi kung parang -1 lang tapos performer, okay siya. Pero kapag merong choir sa paligid nun, na hindi man parang nagsa-stand out yung choir kasi meron ngang solo performer, ganyan. Mas magiging maganda yung production. Tapos dahil kaming tatlo ng parents ko is nanggagaling kami dun sa perspective na nanggaling kami sa choir, hindi, I think kaming tatlo, I think I can speak for the three of us na hindi namin naisip na parang nadehado kami. I mean, just to for the record or just to keep the record straight, na hindi namin na feel na nadehado kami doon or parang naano kami. Kasi if anything, kapag nasa choir ka, or at least yung culture doon sa mga performances is, kapag nasa choir ka, ikaw yung mag-a-adapt para doon sa solo performer. So, kung ikaw yung naging solo performer, alam mo yung hirap ng mga everyone sa paligid mo to adjust to you. So, kapag ikaw as a choir person, yung nagpa-perform ng solo, the best thing that you could do is hindi, like, mag-adapt ka rin para hindi nasa mga tao sa paligid mo yung gagawa nung brunt nung pag-adapt. Ayun, parang naisip ko na parang, okay, naisip experience namin. Siya, learning learning parang, experience. Oo, pati kasi, ewan ko, kapag masyado kasing binibigyan ng celebrity treatment ang isang performer, nawawala yung adaptability niya eh. Yung parang, edge. Oo. Na parang, okay, sabihin natin na in the middle of the production, sabihin natin nandyan yung orchestra. Tapos biglang nawala yung sound system ng orchestra. Anong gagawin mo? Magmamaktol ka doon na parang, nawala yung orchestra. Biglang, no, stop, like, time out. Ulitin natin. From the top. Diba? Walang vibes. Kasi merong mga performers, most of the time solo performers na, alam mo yun, hindi sa yumayabang sila, pero they're losing their touch when it comes to being from where they started, na parang hindi ikaw yung main act, ikaw yung parang opener, ikaw yung so kapag performer ka, kapag kumbaga part ng professionalism yung adaptability. So if you are a professional, you have to be adaptable. Hindi, it doesn't matter kung ikaw yung parang face ng company. It doesn't matter kung ikaw yung parang like main artist, you're the reason why people went there. If you're part ng pagiging professional mo, na adaptable ka whatever it is that happens. Ayun. Kumbaga, yun yung take ko dun sa na yun. Na parang, no, yeah, that's fair. Pero congratulations. Thank you so much. Congrats sa'yo and your family for performing. Like, that's a big deal. I don't know, maybe for me, it is a big deal, you know. Now, like, parang nado is for the 50th. Like, something na parang very unique bonding experience for a child and, sa parents niya, right? Ang cute ng idea na yun. Na ganun yung bond. Kahit ampun very ako. unique bonding experience. Yeah. So, kudos. Congrats. Thank you. Nagtanong ka rin pala kanina kung ano yung naramdaman ko. The only thing that I felt is... For closing, for closing. What did you feel?
The only thing that I felt, I cannot speak for anybody else, pero what I felt is, as a performer nung 50th commencement exercises, nung 50th anniversary graduation, sana nagampanan namin as performers, yung intention ng performance namin. Na parang to keep the parents and the graduates together, na parang mabigyan ng justice yung parang hirap ng mga parents, ganyan, yung pagpapasalamat ng mga graduates, ganun. Sana sana na-deliver namin yun. That's all that I thought about. That's all that I'm thinking about pagdating dun sa performance na yun. Sana we gave it justice. Sana it doesn't have to be like sa amin as performers, like, uy, nakapag-perform ako sa arena. Hindi siya pumasok sa isip ko, actually. A lot of people are telling me that, pero it's not that. Gusto kong maging masaya yung graduates. Kasi I know what it feels like na mawalan ka ng tassel, tapos hindi matanggal ka sa moment. Basically, sana nakatulong kami sa pag-create ng moment. Sana nakatulong kami sa sa kagandahan ng moment ng graduations ng mga graduates this memory year. I feel like for some, yun parang core memory ng graduation na parang I feel like for some people parents, man. Especially parents, right? Parang wow, this song like nag-resonate. You know, may mga I feel like yung performance yun, like, you know, may yung ganun kalaking crowd, yeah. And ang cute kasi, like, you know, anak tsaka sa magulang pa kayo, related kayo, tapos kinakanta nyo sa mga actually lahat related, diba? Lahat very, very perform awesome. nung songs na yun is related. I mean, ako sa parents ko, tapos yung arranger dun sa ibang performers, which is really very intimate, weirdly, like pinakamalaking stage, pero weirdly very intimate na, like na song na naiyak ka. Wow. Na-crack ang stone cold heart. Stone cold. Yeah, di ba? Like, actually. natunaw. Yeah. So, Testament sa like song. Props din sa gumawa ng song, sa lyrics. Right? Yes, instrumentation, sir. Si Sir yung gumawa ng lyrics. Tapos yung nag-arrange. Siya yung conductor, actually. Bumalik siya sa service sa university. That's really awesome. Para So, para gumawa niya. Sobrang ganda. Pati sobrang catchy, if anything. Actually, I think, ito din pala, last segue. Last, yeah. Yung awit ng anak, yun yung ginawa kong skeletal structure para gawin yung Tapangan Mo Apo. And yung Tapangan Mo Apo is yung song na yun yung for your short film. Yun yung song na hindi ko yung sinabi ko way back when sa isang episode 6, I think. Yeah. Na merong kanta for my grandfather who has passed, na hindi ko matapos for 5 years. Actually ngayon it's coming 8 years, I think, or actually 9 years na ata. Tapos nag-send na kasi ako kay Sir ng kanta. Tapos English siya. Tapos yun yung gawa ko before. Na hindi ko rin natapos. Tapos sinabi ni Sir na hindi niya nagustuhan. Tapos tinignan ko ngayon yung Awit ng Anak. I didn't like Awit ng Anak back then. Pero tinignan ko, okay, si Sir nagsulat nito. Tignan ko nga kung ano yung mga gusto niya. Tapos hindi ko man nagustuhan yung Awit ng Anak back then. Nung nagawa ko yung kantang Tapangan Mo Apo, nagets ko yung appeal ng Awit ng Anak. Na parang, okay, hindi ko nagigets dun sa Awit ng Anak kasi parang nakikita ko pa siya as, sobrang gasgas na neto, partida, hindi pa ako estudyante. Every year, yeah. Partida, hindi pa ako estudyante, tapos lagi ko na itong napapakinggan. So, wala pa siyang impact sa akin back then. Pero nung ginawa kong skeletal structure yun, para gawin yung isa kong kanta na personal para sa akin, naging parang, okay, ito pala yung yung appeal. Ito pala yung, like, as in, sobrang laki niyang epiphany para sa akin na, okay. So that's why it's really, it's really heartfelt, it's really sincere. Tapos ayun din, kumbaga, going back,
yung sincerity na yon, now that I understand it, dahil nagawa ko na rin tapangan mo po, nung kinanta ng parents ko yung Ikaw ang aming pangarap, tas ako naman, part ako ng mga kumanta sa awit ng anak. Sana na ibigay din namin sa graduates, pati sa parents nila, yung sincerity na yon. Kasi, dude, sana nagkaroon din sila ng epiphany na, ay, ito pala yung meaning ng kanta. Sorry, dinag-show ko na naman ka. No, yung sinasabi ko niya, parang may mga, yun yung maging core memory nila, oh shit, like, I'm done. Like, tapos akong college. This is, you know, end of the road. Did that hit you? Actually, did that hit you? Did that feeling hit you last year? Yun nga, hindi masyado. Yeah, parang, it's just something like na, okay, it's an event, like, graduate na ako, ganun. I guess it's another story for another time. Pero I feel like yun like, yeah, it's something that parang, okay, this is happening. Parang gano'n lang siya. Hindi ko siya masyado na-internalized, basically. Pero did it hit you at now? At least ngayon, wala akong Philippine Arena experience, right? So ikaw kasi nagkaroon ka ng parang, you know, bumalik ka, you know, sa ibang perspective, nasa taas ka ng stage. So I feel like yun yung parang second chance, but like, oh shit. You know, so I feel like, yeah. Kaya sa'yo, like, something that parang very mabigat sa'yo. Pero for me personally, maybe pag mag-perform ako sa Philippine Arena. The joke, yeah. Pero yeah. Happy for you kasi at least, diba, like parang nag-click na yung song sa'yo, you know? Yeah. Or na emotionally nag-click, parang gano'n. Or at least naintindihan ko to some degree. Yeah, for sure. Yung message, yeah. Whew, holy! Damn, what an episode. Yeah. Very nice scoop, behind the scenes na drama. Tapos meron pang breaking news. May breaking news and naramdaman natin yung init. So, very varied episode. May variety. Speaking of varied, varied din ang aming mga pages. There we go. Finally, minakonek akong I love it. Segue. Yeah. Instagram, TikTok, alam nyo na. Facebook na, I think hindi ko masyado deactivated. Kumbaga hindi ko masyado napopostan, pero you know, buhay siya. Yeah, YouTube, Spotify, so, follow, speaking subscribe. of buhay, Jabez. Necromancy, yung spells ko are working, malapit na, may gumagalaw may rubble na, you know, gumagalaw na, nafe-feel ko na yung niya, yung presence siya, malapit na siya. It's coming. Malapit na siya. Pero thank you, Aldous, for being here again, for being, Thank you, Red, for having me. Thank you for having me. Yeah. Kahit medyo kinabahan ako dun sa intro kanina. Cute. Yeah, pero thank you sa stories kasi, you know, gusto ko makuha yung perspective on camera. Basically, kasi hindi kita, you know, gusto ko ikwento mo siya kasi parang very unique siyang perspective na hindi masyadong, you know, it's not every day na mag-perform ka sa larger stage. Kaya hindi mo siya iniisip, para sa akin yung perspective ko na hindi ka lang mag-perform there, but pag-perform ka sa you know, sa kung saan ka nag-aral before and Alma Mater. You're creating new memories basically, right? For these students and parents. So like, para sa akin, big deal yun eh. So, kaya ko siya nabibring up. Actually, thank you so speaking much. of memories, ang dami ko palang nagiging segue. Pero ayun, lately, chinek ko yung page ng Midnight Crisis Sign. Okay. It's been, what episode is this? 17? So 17. It's been 17 or 16 weeks kasi 16 weeks kasi. Yeah, 16 weeks na. Of continuous Friday upload. Yeah. Okay? So far, so consistent. So good, okay? Yeah. Tapos, dun sa 16 weeks na yon, it feels like a lot has happened, man. Tapos parang naisip That's true, ko yeah. Like, ang liit ng episodes pero like, ilang buwan na pala to. It gave me, as someone na gumawa ng music theme, na parang andun ako sa creation, sa infancy, sa journey, nung journey nung from podcast. Idea pa lang siya to conceptualization to execution to iteration. Hanggang we're here now, right? Yeah. Very nice. Sobrang naka-feel ako ng saya. Aww. To the point na parang, holy shit. It's only been a few months, I think. 16 weeks, 4, 8, 12, 16. 4 months, man! Yeah. So, it's been 4 months. Pero sa tingin ko, ang layo na ng narating ng Midnight Crisis. Now I also get what you mean nung sinabi mo na it's not about the views. Kasi ako, na naging part ako na ito, yung naging journey ng Midnight Crisis, especially sobrang laking tulong nung
nung kay Jennifer, pati nung pag-release natin ng unang content, na ang daming nag-reach out sa'yo, na ang daming mo nang nakakausap, ang daming and nakakapag-reconnect sa'yo. Bro. Big deal sa'yo yan. Big deal yan for me dahil ikaw gawa-gawa. So, meron kang funny voice. Funny meron kang humor. Basically, meron kang timing ng humor, gano'n. So, like, actually, very another thankful challenge sa, that I want from it is to actually make something that says something na hindi lang siya for entertainment's sake, pero maging siya. Kasi ang dami ding sinasabi ng guests or natin sa isa't isa na nuggets of knowledge eh. I want to make content from that. Kasi sobrang minsan talaga nakakuha tayo, nakikidlatan tayo eh. You know what I mean? Yun. Something to look forward to in the future. So, follow nyo lang kami, right? Yes. Follow. Pero buti nabigyan ko yun. So, thank you. Dahil teaser kay Aldo sa mga future, mini projects within Midnight Crisis. Magkakaroon na naman ng mini mini segue. Pagdating pala sa akin. Mini-est. Feeling ko nasabi ko na rin naman to sa past episode. Di ko na rin alam kung which one. Dahil kay Sign, sobrang nagpaplano na ako, meticulously planning for my own music career. Tapos, there we go. Ang dami reveals this episode. By late this year or by next year, meron akong Spotify, boys. There we go. So, nasa link yan, magiging bago siyang link. Magiging bagong link siya. So, be excited, okay? Tapos magre-rebrand na ako as Odalus. Baguhin na natin. I mean, kung anong mag-rebound in the future. For now, habang hindi pa ako nagsa-start proper na parang i-build up or parang hype up yung pag-start ko as Odalus. I'll just pa lang ako, man. Yeah. Like, I'll just the audio guy, the content guy ng Midnight Crisis. Like, I'll carry that shit like a fucking cape, you know? As in, sobrang privilege and sobrang proud ako na part ako ng Midnight Crisis. Tapos, thank you. Like, sa mga listeners and viewers din pala namin, thank you for also being a part of Midnight Crisis. Like, it doesn't matter kung kailan ka na nanonood, kung gabi, kung midnight, or parang midday ka na nanonood. Crisis never picks a time. Anyway. Pero, thank you for listening to us. And thank you for listening to Sign. Thank you for listening to Jabez. Thank you for listening to everyone. And thank you for for the continuous being in this support. journey so far. Yeah. Man, it's really appreciated. Sobrang solid. We're all in this together. We're all... There we go. Oh, man. Nag-musical lang end. Pero thank you sa speech. Thank you. Maganda siyang ending for this episode. Yeah. And alam nyo na, follow keme. Thank you so much. Heartfelt goodbye this episode. Very nice. Thank you so much. See you guys next Friday. Hear us for next Friday. And that's it. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Aldous, for being in this episode. And thank you, Aldous, for being our content guy, our audio guy, our theme creator guy. Mas pogi si Aldous kaysa kay Aldous. Huwag kayo maingay. Shh. Thank you, Ice Cardoso, for creating the concept art of the logo. And Joey Paculan for creating every visual imagery and moving image and GIFs na nakikita mo on the screen right now or na-imagine mo right now. Happy graduation, guys. Welcome to unemployment.